Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. He is good and He is faithful. So, pagpapatuloy na po natin yung ating pong pag-aaral patungkol po sa pang-isang taon po nating tema, the Fuego Life or Life to the Fullest in Christ. Ang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng ating Panginoon sa Kristo. Meron po tayong, dito po sa pag-aaral natin, meron po tayong tatlong katanungan na sinasagot. Kailangan nauunawaan po natin. Hindi tayo Kristiyano o hindi natin pwedeng sabihin tayo ay mga enlightened. Ano yung enlightened sa Tagalog? Naliwanagan. Ayan. Enlightened. O sa Tagalog, naliwanagan. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay mga Kristiyano na naliwanagan kung hindi po natin kayang unawain o hindi natin nauunawaan ang kasagutan sa tatlong katanungan. Pakinggan po natin mabuti. Ano po yung tatlong katanungan na yun? Natalakay natin yung unang dalawa. Nandito tayo sa pangatlo ngayon. Ito yung pag-aaralan natin. Pangatlo. Yung una, ano ang kahulugan ng buhay? Yan. Ang buhay ba ay yung nakikita natin na nangyayari sa mga tao, ipinanganak, lumaki, nag-aral, nakatapos, nag-asawa, nagtrabaho, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng mga anak, and then cycle ulit. Yun ba ang buhay? O merong buhay na kailangang nauunawa natin kung ano ang kahulugan? Pangalawang katanungan, sino ba si Kristo? Yun yung second question. How deeply do we know who Christ is? Sino ba si Kristo? Bakit hindi natin tinanong na sino ba ang Diyos? Bakit diniretso natin sino ba si Kristo? Bakit hindi kasama sa tatlong katanungan yung sino ba ang Diyos? Kasi pag ang tanong po natin ay sino ba ang Diyos? Marami pong tao, iba't ibang magiging kasagutan. Iba't iba kasi ang theology ng mga tao. Okay, merong Hinduism, may Buddhism, may Muslim, may iba't ibang klaseng relihiyon, at iba-iba ang kilala nilang Diyos. Okay? Tayo, hindi natin tinatanong sino ang Diyos. Diretso tayo sa sentro ng pinag-uusapan, sino ba? Si Kristo. Okay, pag ang tanong kasi, sino si Kristo? Wala pong magiging ibang kasagutan. Kundi, sino ba si Jesus? O si Jesus Christ? Historically, and sino ba siya sa sinasabi ng Scripture? Gaano natin kakilala ang Panginoong Heso Kristo? And then ngayon, pag-aaralan natin ang pangatlong katanungan. Yung nakasulat doon sa suot ni Ate Guy, who am I? Sino ba ako? Anong kahulugan ng buhay? Sino si Kristo? Sino ba ako? Gaano natin kakilala ang ating sarili? Kilala mo ba ang sarili mo? Sino na ba natin sarili natin? Yan. Gaano natin kakilala ang ating sarili? Okay? Ang gagamitin nating ang scripture natin ang gagamitin, medyo mahaba-haba ito. Kasi ang pag-aaral natin ay sisimulan natin sa aklat ng Genesis or yung unang aklat ng Biblia sa Old Testament. Genesis. So meron tayong, hindi naman natin ito babasahin ng buo, pero mag-i-skip tayo dito. Tutuntunin lang natin mga kapatid, yung mga importanteng katotohanan na magli-lead sa atin para makilala natin ng lubusan ang ating sarili. Okay? Okay, ready na po ba? So, una, Genesis chapter 1, verse 1. Anong nakalagay sa Genesis chapter 1, verse 1?
Yan. Ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, yan, kung mapapansin nyo, kahawig yan ng ating versikulo na ginamit nung kinikilala natin ang Panginoong Hesukristo. Okay? Anong versikulo ginamit natin doon? O anong aklat? Yung Book of John, chapter 1. Pareho sila ng panimulang words in the beginning. Sa John, ganun din. In the beginning was the Word. Ngayon naman sa Genesis, ang nakalagay dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Anong napapansin nyo dyan, mga kapatid? Again, Bible study to, pwede tayong sumagot. Anong napapansin nyo sa unang verse ng Bible? Anong truth ang may extract natin dyan? Kapag kumuha tayo ng katotohanan, ano ang nakadisplay o lutang na katotohanan kapag nag-extract tayo sa verse 1 ng Genesis, chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ano yung truth doon? Creation. Okay, may creation. Ano ang naunang creation dyan? Ayan. Kailangan makita natin yon. May naunang created. Ano yung naunang created? Heavens. Ang heavens ba na pinag-uusapan dito, mga kapatid, sundan niyo po ang heavens ba na pinag-uusapan dito ay yung universe? Ayan. Meron kasi magsasabi na ito ay universe. Yung mga nakikita natin, stars, sun, solar system, the moon, yung mga nakikita natin. Yun ang sasabihin nila na pakahulugan dun sa heavens. Okay? Pero pag titingnan nyo mabuti ang Biblia, hindi na niya, pakinggan mabuti, hindi na niya uulitin pa, maliban sa chapter 2, yung salitang heavens. Okay? Di ba sinabi ko magbasahin nyo yung last time? Yung chapter 1, chapter 2, chapter 3, para pagka inaano natin, at least nagigets nyo yung ibig sabihin. Hindi na inulit yung salitang heavens, yung word na heavens, maliban dun sa chapter 2, verse 1. Okay? Doon lang uli nabanggit yung salitang heavens. Pero ang tawag dito, pinapaliwanag, ini-illustrate ng Genesis, yung creation, ang mapapansin mong nababanggit na nun ay skies. Hindi heavens, kundi skies. So therefore, merong ibang kahulugan yung sinasabi ditong heavens. At anong tawag doon? Ano ba yung tawag sa plural, singular? Anong tawag sa gano'n? Plural, singular. Hindi, anong tawag sa gano'n? I'm sorry. Ano dito? Yung subject dito, heavens. Isa o marami? Marami nakalagay dyan. Heavens. Okay? So meron tayo na extract na truth dito, mga kapatid. The truth about the creation of the heavens and the earth. Okay? So nakita natin talagang merong creation ng heavens at merong creation ng earth. Hindi sila magkasama. May creation ng heavens, may creation ng earth. Okay? Heavens were created first before the creation of the earth. Ayun muna, yung unang truth na kailangan nating ma-establish. Nauna ang creation ng heavens.
before na-create ang earth. And then, in Genesis chapter 1, verses 26 to 27, it says, yan. So the truth about the creation of man in the image of God. Anong nakasulat sa 26 and 27? Verse 26 and 27. Wala ba? Wala. Hindi pa naisulat. I'm so... 26 and 27. Kung meron kayong mga Biblia, tignan nyo na lang sa mga Bible. Hindi pala naisulat. Ayun, meron na. Ayan. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Ayan. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Okay, anong na-extract nating truth dito, mga kapatid? Ano ang nakikita nating truth dito? Kasi ang tanong natin ang tanong natin is, who am I? Sino ba talaga ako? Okay? Ang na-extract nating truth sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 is the truth, ang katotohanan about the creation of man in the image of God. Okay? Therefore, mga kapatid, yung nakikita nyo ngayon kay Pastor Doy, yung nakikita ko sa inyo, hindi talaga ganyan. Okay? Ang original na creation ng Diyos. Ang nakikita nyo sa akin ngayon at nakikita ko sa inyo, ang buhay na nangyayari sa akin at ang buhay na nangyayari sa inyo, hindi talaga yan ang original or ang truth kung sino talaga tayo. Sino tayo? Yung katotohanan. We are created in the image of God. Ang nakikita natin ngayon sa ating mga sarili, ito na ang resulta ng fall of man. Okay? Kaya lang, sinasabi natin sa mga mensahe, hindi mo pwedeng sabihin or i-justify yung sarili mong pagkatao na, talagang ganito ko simasangkap ako wala kayong magagawa. No, hindi mo pwedeng sabihin, ito yung totoo sa akin Wala kayong magagawa dahil itong totoo sa akin. Kasinungalingan yon. Anong totoo? We are created in the image of God. Yun talaga ang tunay. Reality, na ganito tayo ngayon, realidad yan, pero hindi ito ang katotohanan. Ang katotohanan ay, tayo ay created in the image of God. What we are seeing today, sa bawat isa sa atin, is only the result of the fall of Adam and Eve. The fall of man from sin. Okay? Kaya titigilan na natin yung pag-justify natin sa ating sarili na sensya na. Tao lang. Hindi po yun ang katotohanan. Kailangan maunawaan natin at makilala natin talaga sino tayo. Okay? Ang ating Panginoong Kristo ay nagmisyon para ibalik tayo sa dati nating
katotohanang kalagayan, which is, we are created in the image of God. Isang sakdal na creation. Iyon ang misyon. Bakit importanteng maintindihan natin na yun ang misyon ng Panginoong Jesucristo? Titigil din kasi tayo doon sa pagkakakala na ang kaligtasan ay simpleng gusto ka lang iligtas ng Diyos at dalhin sa langit. No. Ang kaligtasan ay ang pagmimisyon ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesucristo para ibalik tayo sa original nating kalagayan, which is in conformity with whom? With our Lord and Savior, Jesus Christ. Conform to the image of His Son, our Lord Jesus Christ. So anong na-extract natin sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27 na truth? The truth about the creation of man in the image of God. So yun ang, tandaan natin, yun ang punteriya ng salvation. Walang ibang punteriya ang kaligtasan, kundi gawin kang kamukha ng Panginoong Jesucristo. Ibalik sa sakdal mong kalagayan. Okay? Ang pinaka-ultimate nun is glorified state or glorified body, which is the same kagaya ng original na ating pagkalalang o pagkalikha ng Panginoon. Okay, and then Genesis chapter 2. Verse 15 to 25. Genesis chapter 2, verse 15 to 21. Medyo mahaba-haba. Ayan. Genesis chapter 2, verse 15 to 25 says, The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. The Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called its living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds of the air, and the beasts of the field. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. He shall be called woman, for she was taken out of man. 24. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Okay? Hindi ko natatalakayan yun. Sa pag may ikakasal na lang, yung ibig sabihin ng they will become one flesh. And the man and his wife were both naked, and they felt no shame. Okay. Anong na-extract nating truth doon? Okay, yung nakarang, yung pangalawang truth na-extract natin that men were created in the image of God. Dito, anong na-extract nating truth, mga kapatid? Papaganahin natin ang ating isipan. Anong nakikita nating truth? Sa number 2, truth yan.
Na-create si Adam and Eve sa image of God. Dito, anong pinatunayang katotohanan dito? Kunin natin yung word na they were both naked and they felt no shame. Kung maghuhubad si pastor dito, mahihiya ba kayo? Ha? Bakit kayo mahihiya? At bakit mahihiya si pastor pag naghubad ako dito? Bakit? Meron na tayong malisya. Dito, bakit nakahubad sila, pero hindi sila nahihiya? Imagine, nandun pa sila sa dati nilang katotohanang kalagayan. Nandun sila sa image of God. They were both naked, but they felt no shame. Mga hubad sila, pero wala silang nararamdamang kahihiyan. Ano yung na-extract na truth doon? The truth about if you are created in the image of God and you are staying o nananatili sa estado na ikaw ay nasa imahen ng Diyos. Ibig sabihin, you are in the state of holiness. Pag nandun ka sa state ng, listen very carefully, pag nandun ka sa estado ng pagiging holy, okay? Pag nandun ka sa estado ng pagiging nasa imahe ng Diyos na holy, then wala kang malisya. Holy. Separated ka sa mga kaisipan ng iba. Okay? Yun ang ibig sabihin ng the truth about holiness as the true image or status of man in creation. Ano pa yung nakuha natin dito? Bukod dun sa holiness ng tao. At paano pinakita yung holiness na yun? Ano pa? The truth about the command, the first commandment of God that we have seen in the Bible. Ano yung command na yun? Okay. Yung inutos kanina. Huwag mong kainin ang prutas sa puno sa gitna ng halamanan. May command na pala. Bago pa man dumating ang 10 Commandments, sa panahon ni Moses, which is 1,000 years ago, listen very carefully, meron palang naunang command. At ito inutos niya sa naunang tao. Okay? Sino yung naunang tao? Si Adam. Wala pa si Eva. Nung kinuman niya ito, di ba? Nabasa natin kanina. Nung kinuman ng Lord na, huwag mong kakainin, sino lang ang kausap niya? Si Adam ang kausap niya. Wala pa si Eve. Okay? So, the truth that God commanded Adam about the tree of the knowledge of good and evil. Ano pang truth? Ang ma-extract natin dun sa istorya. The truth about kung kakainin ni Adan at ni Eva ang bunga sa puno sa gitna ng halamanan, anong mangyayari sa kanila? Okay. So na-extract natin yung truth na yon. Merong command at pag nilabang nila yung command na yon, may mangyayari sa kanila. Anong mangyayari sa kanila? Mamamatay sila. Ibig sabihin, mga kapatid, mawawala sa kanila yung original nilang kalagayan. Ano yung kalagayan na yun? Created in the image of God. And what is that image? The image of holiness. Pag nandun ka sa state ng holiness, meron kang buhay na hindi namamatay.
Bakit sila namatay? Dahil nawala sila sa image na yon. At bakit sila nawala? Mamaya, sasagutin natin. And then Genesis chapter 3, medyo mahaba-haba. Verses 1 to 24. Genesis chapter 3, verses 1 to 24. Yan. Now the serpent, okay, may pinapakilala. Okay. Mga kapatid, sa unang aklat ng Biblia, although tatalakayin natin separately, listen. Although tatalakayan natin separately yung patungkol dito sa serpent na ito, pero dahil nabanggit dito, kailangan ma-establish natin na sa unang aklat pa lang ng Biblia, chapter 3, meron ng pinakilala ang Diyos. Doon sa pamamagitan ng isang serpent. Ano yung serpent sa Tagalog? Ahas. Pero sa ibang Hebrew translation, may iba silang kahulugan. Pero sa atin, mga Pilipino, saka sa Amerika, kinonvert nila yung serpent sa ahas. Okay? So, at the early onset of the creation, meron na kagad na inilutang ang Diyos, which is the serpent, at ipapakita dito sa istorya kung ano ang gagawin ng serpent. Okay? So, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, nakapagsalita pala, yung serpent dito sa istorya. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? O, nagtanong kagad yung serpent. Did God really say that you must not eat from any tree in the garden? And then verse 2, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And you must not touch it, or you will die. Una, tanungin muna natin, sinabi ba ng Lord na huwag i-touch? Meron bang inutos ang Lord o ang Diyos kay Adan na huwag mo i-touch yun? Ano lang inutos ng Diyos? Huwag kakainin. Ibig sabihin, pwedeng naglalaglagan ng bunga dahil hinog na, lilinisin nila, pwede niyang madampon. Kasi dinagdagan itong problema ng maraming mga marites. Hindi ikaw. Dinadagdagan ang istorya. Okay? Kasi puno yon, bunga yon, may mga dahon, may mga bunga na babagsak, magkakalat. Ibig sabihin, may pagkakataon, makakalapit siya, maglilinis siya, mahahawakan niya. Medyo sinobrahan ni Eve ang kwento. Sabi niya, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Okay, and then, you will not surely die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Okay? Mga kapatid, walang mali siya si Adan at si Eva. Okay? Wala silang mali siya. So, ibig sabihin, hindi nila napagbibintangan na niloloko sila hindi ng Diyos, ng serpent. Hindi nila napagbibintangan. Akala ni Eve,
meron lang sinasabi. Kaya lang, ang titimbangin dito mga kapatid, kanino siya maniniwala? Magtitiwala ba siya sa lumalang sa kanya o dun sa isang nilalang lamang? Okay? Doon nagkakatalo. Doon din maraming beses, doon din tayo nagkakatalo. Kanino ka ba talaga naniniwala? Sa sinasabi ng Diyos, sa Word of God, o sa mga suggestion ng tao na unsuspected? Kumbaga, hindi mo pinagsususpetsahan. Saan ka ba doon? So, sabi diyan, he ate it, and then 7, then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God, as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Ayan. Bigla-bigla, nung kinain nila yung prutas sa puno, sa gitna ng halamanan, nagkaroon na sila ng ano yung truth na nabasa natin? Nagkaroon sila ng malisya. Nagkaroon sila ng shame. Dati hindi sila nahihiya, pero bigla silang nagkaroon ng malisya. Anong ibig sabihin mga kapatid? Anong ibig sabihin? From then on, anong nawala sa kanila? Anong nawala sa kanila? Holiness. From then on, mga kapatid, wala na sa kanila ang image of God. Ibig sabihin, nag-fall na sila sa napakadakilang grasya ng Diyos dahil sa pagsuway. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked. So I hid." Nagtago ako kasi hubad ako, sabi ng lalaki. And he said, "Who told you?" Sino nagsabi sa iyo? "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" Kumain ka ba? Kumain ka ba ng bunga doon sa puno na sinabi ko sa iyo huwag mong kakainin? And then, anong sagot ng lalaki? The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Papalawakin natin sa susunod. Tinatalakay na natin yung serpent. Pero dito sa istorya na ito, makikita niyo mga kapatid, kung saan talaga nagsimula ang kasalanan. Kanino talaga nanggaling ang kasalanan. Sa istorya na ito, meron tayong may extract na truth dito na ang simula ng paglabag, ang pinanggalingan, ay dahil sa deception or pangnininlang ng inintroduce na kalaban. Sa simula't simula pa, siya ang serpent. Okay? And then, so the Lord God's, eto na ba? Eto na? Pakibalik nga yung 13 muna. Parang kulang pa ako. Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." And then 14. So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." To the woman he said, "I will greatly increase your pains in childbearing.
With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Sa kasalan ko na lang din papaliwanag. And then, to Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat of it all the days of your life. 18. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. 19. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. 20. Adam named his wife Eve. Doon palang pinangalanan ni Adam yung kanyang asawa. Because she would become the mother of all the living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. And then last verse. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and the flaming sword flashing back and forth to guard the way of the tree of life. Okay. So ano yung na-extract nating truth doon sa dito tayo magko-close sa mga truths nito. So verse 1, the truth about the introduction of the serpent. Okay? Pinakilala na yung pag-aaralan nating mas malaliman sa mga susunod. Dito sa introduction, dito sa verse 1 ng chapter 3, inintroduce na kung sino ang kalaban ng Diyos. Okay? The serpent. And then, the truth in verses 2 to 5, the truth about the fall of the woman first because of the deception of the serpent, because of the temptation. And then in verses 7 to 10, the truth about, nandiyan ba? Ayan pala, 7 to 10, the truth about the change of nature of man from holiness to depraved state. Pag sinabing depraved state, yung bagsak na pagkatao, makasalanang pagkatao, depraved state, because of disobedience to God's command. And then, in verses 11 to 24, the truth about God's truthfulness to His words. The truth about God's truthfulness to His word. Sometimes, mga kapatid, kapag hindi natin nauunawaan, kapag kulang pa tayo ng teolohiya o pangunawa, we are taking the Word of God very lightly. Parang narinig natin ang truth, tapos iisipin natin, hindi siguro ganun, siguro ganyan, siguro ganun. Hindi natin ite-take na talagang makatotohanan ng salita ng Diyos. But in these verses, we have extracted the truth that God is truthful according to His words. When He said, huwag mong kakainin yun ha. Huwag mong kainin, Adan. Pag kinain mo, patay ka. Mamamatay ka. So makikita natin dito, mga kapatid, ang Diyos, pag sinabi niya, hindi niya talaga iuurong kung ano yung tinuran niya o yung sinabi niya. Gagawin niya kung ano ang kanyang sinabi. So na-extract natin yung truth na yun dito. Importante itong naiintindihan natin para hindi natin gagawing light o magaan lamang o i-ignore ang salita ng Diyos. So the truth about God's truthfulness to His words and the consequences of disobedience of man. Kapag sinabi ng Diyos at
nilapag mo, ibibigay niya o ipapataw niya sa iyo ang karampatang parusa or consequence. And then lastly, in verse 15. In verse 15, dito tayo mag-uusap sa mga susunod na pagkakataon. In verse 15, the truth in verse 15. Ayan. The truth about the prophecy about the future triumph of the Messiah against the work of the serpent. Sinabi yon sa Genesis chapter 3, verse 15. Ulitin ko lang, mga kapatid. Dito tayo magko-close. Sabi dyan sa verse 15, and I will put enmity between you. Sino yung you? Sabi ng Panginoon, and I will put enmity between you and the woman. Sino yung you? The serpent. Okay? Yung serpent. Kasi pinapagalitan na ng Lord yung serpent. I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and hers. He will crush your head. Ibig sabihin, wawakasan ka niya, papatayin ka niya, and you will strike his heel. O, ibig sabihin, masasaktan mo siya, okay? Dahil it seems na nasaktan niya ang Panginoong Jesucristo. Okay? But our Lord will crush, tatapusin ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng pinangalat ng kalaban ng Diyos, yung kasalanan. He will crush your head, but you will strike his heel. Makakasakit ka sa kanya, pero wawakasan niya ang iyong buhay. He will crush your head. Okay, so that is the truth about the prophecy about the future triumph of the Messiah, or the Son of God, or the Son of the woman against the work of the serpent. So hanggang doon muna tayo. May katanungan po? Yan, uunti-untiin natin to. Para ganyan po ang pag-aaral ng theology. Okay? Parang math. Para ma-connect. Pakinggan mabuti. Ang theology po, para ma-connect-connecta natin, para siyang math. Hindi ka pwedeng tumalon sa sa calculus, kumbaga sa engineering. Hindi mo maintindihan ang calculus hanggat hindi mo pinagdadaanan ng 1 plus 1, 2 plus 2, 1 minus 1, 1 times 1, 1 divided by 1. Pag hindi mo dinaanan yung elementary math o yung pundasyon, hindi mo maintindihan ang calculus. Ganon din sa theology. Kailangan nating maintindihan ang mga pinagmulan, ang mga basics, para makita natin, maunawaan natin. Ano ba ang kahulugan ng buhay? Sino ba si Kristo? Sino ba talaga ako? Okay. Questions? Bago tayo magpunta sa ating groupings. Questions? Kung meron kayong gustong linawin dun sa napag-aralan natin ng mga katotohanan. Thank you. Yeah. Wala na? Wala na? O, sino yung pinakilala ng Diyos at the early onset? Sino yung pinakilala niya kaagad? Sino? Serpent. Importante yun mga kapatid. Ang Biblia, kung mapapansin nyo, merong pinakilala ang Diyos na kalaban sa unang aklat ng Biblia, Genesis. Okay? Listen very carefully. May pinakilala siyang kalaban na gumawa ng problema. Sino ang gumawa ng problema sa creation? The serpent. Pinakilala na kagad sa Genesis. Pag binuklat nyo ang last book of the Bible, ang Apocalypse, ang Revelation, ang aklat ng pahayag sa Tagalog, yung pinakilala sa una ng serpent ay wawakasan ng Diyos sa huli. Okay? So magkakaroon kayo ng clue patungkol sa ano ba talaga ang istorya na gustong ipakita ng Diyos.
Okay? Sa buong history o istorya ng Scripture, ng Biblia. Merong konektadong istorya na mapapansin mo kung ito'y talagang matama mong pinag-aaralan. Okay? Yung serpent, later on, magiging si Lucifer, papangalanan si Lucifer, and then magiging si Satan na wawapasan ng Diyos sa dulo. Saan nanggaling si Lucifer? Saan nanggaling yung serpent na ito? May connection yun doon sa una nating truth na na-extract. The Lord God made una, the heavens. And then, He made the earth. May nangyari sa heavens na i-display ng Lord sa earth, sa history ng sangkatauhan. So, yan. Yan ang mga susunod natin pag-aaralan. Of course, may kinalaman. Kaya nga, yung huli nating truth na na-extract, sabi doon, the truth about the prophecy. Ano yung prophecy? Na isang araw, may gagawin ang anak ng babae. Sino siya? Si Jesus Christ. Anong gagawin niya? Wawakasan niya yung ginawang problema ng serpent, which is yung pag-i-introduce or pag-i-inject ng kasalanan na nagpabagsak sa original nating dapat na kalagayan. Okay? Kaya ang istorya na iikot dito is God's work of salvation. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos na ibalik ang bumagsak na tao, specifically ang kanyang mga hinirang, pabalik sa kanyang original na kalagayan. And what is that? Original na kalagayan. Created in the image of God. And what is that image? Holiness. Kasi walang tatanggapin sa langit kapag hindi siya holy. Paano natin yung nakukuha? Pag-aaralan natin sa susunod. Nakukuha natin yung holiness na yon sa pamamagitan ng trabahong kaligtasan ng Panginoon sa Kristo. Okay? Ano pa? May question pa?